Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Ang topic po natin for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Maraming pagkakataon sa ating buhay na para bang may pinadala na pinadalang mga taong ang papel lang sa buhay mo ay siraan ka, inisin ka, di ba? At kung ano pa. Minsan nasa trabaho po yan, yung mga may kasama tayo sa trabaho na parang pinupuna ka na. Or meron ka ng mga katrabaho na kapuna-puna naman, kabaligtaran, yung sila yung mga pumapasok sa trabaho, minsan late pa sila. Pagkatapos ay puro break pa ang inaatupag. Kung magtrabaho ay konti lang, Kaya tuloy apektado lahat ng trabaho, lalo na pagdating sa kumpanya. Alam naman po natin na yung trabaho diyan may proseso yan. So kung kumbaga may domino effect, pag hindi gumawa yung isa, matatambakan yung isa, di ba? May mga ganun pong trabaho, minsan sila pa yung kumbaga sila yung nagpapabigat sa problema ng trabaho. Minsan maaga, late na nga sila, maaga pa silang umuwi. Kumbaga wala silang effort na minsan kailangan na mga magtagal o mag-OT para sa mga trabaho. Ang problema, kahit kailangan, hindi sila pumapasok. Kaya normal po ba na mainis tayo sa isang taong mga ganun na parang pabigat sa atin, Normal po yan, ang ating Diyos kasi, di ba, ay ano siya, bukod sa mapagpatawad siya, pero siyempre just din siya. O kumbaga patas din siya. Kung meron kang karapatan, binibigay din ni Lord John. Alam din yun, naiintindihan niya. Kaya kung minsan tinitiis na lang po natin, yung mga ganyang may attitude. Kahit sa ang trabaho po, marami pong ganun, nagkakaproblema. Kaya nga minsan, nagiging sanipay ng away. Kaya kung iisipin mo yan, na tila ba parang inaapak na yung pagkatao mo kahit nasa tama ka naman, wala pa rin pakialam yung mga kasama natin sa trabaho o sa kahit na anong larangan pa ng trabaho. Sa Mateo chapter 18 verse 15, kung magkasala sa iyo ang isang kapatiran, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang mga kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo at maibalik mo na ang iyong pagsasamahan bilang kapatid. So yun po yun ang payo sa atin, kung hanggat maaari yung isang katrabaho natin, kasama natin sa hanap buhay o kahit sa pamilya, nangyayari po yan. Kausapin mo kung nagiging pabigat na siya, hindi na nakakatulong, na may mermisyo pa, So kausapin mo ng masinsinan, sabi sa Mateo. Kasi kung papayagan mo, yung galit, yung pot o yung bitterness, parang lason yan unti-unting naiipon sa sarili mo, parang hindi ka nakampante, nawawalan ka ng gana sa trabaho mo, samantalang yan ang pinangahanap buhay mo dahil naiinis ka sa katrabaho mong pabigat sa iyo, o sa buong kumpanya. At meron naman yung kampatang parusa, o halimbawa yung magkaroon muna siya ng memo, kung mag-uusap kayo kasama yung manager o yung may-ari, hayaan mo na, huwag mo nang pa-stressin pa ang sarili mo, ilabas mo yung saloobin mo sa tamang paraan, hindi para awayin siya, di ba? Sabi nga, mas maganda yung mag-ipon ka ng kaibigan kesa sa kaaway. So kumbaga bibigyan mo ng boundaries. Kung talagang sumusobra na siya at hindi mo na kaya, talagang kausapin mo na yung manager nyo o yung may-ari ng kumpanya. O siyempre, wag mo ring kalimutan na yung mga ganyang problema, isurrender po natin sa ating Panginoong Hesus. Kailangan maging matalino tayo, Hindi porket Kristiyano tayo, minsan kasi, talagang tiis, talagang sacrifice ang ginagawa natin para lang tayo makasama. Pero kung talagang sumusobra na, at lumalagpas na, kailangan doon tayo sa katotohanan na kailangan ng kausapin. Di ba? Para po maging maayos ang ating relasyon. Huwag nating hayaan yung
yung poot, galit, no? Hinanakit, sama ng loob, inis ang maipon sa ating puso. Kailangan po mailabas natin yan, maiayos natin, at siyempre para maging smooth, no? At maganda ang magaan sa ating trabaho. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa karamdaman, financial at relasyon, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Sa tayo manalangin, Lord, bless niyo po mga kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nagkakagulo dahil isa o dalawa sa mga miyembro ng pamilya ay nagiging pabigat. Nagiging problema po ng pamilya. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, matiisin, at maging mahinahon. At idaan sa mabuting usapan kung ano mang may problema sa pamilya man o sa trabaho. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po ay mga kapatid namin walang-wala talaga na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas o ng ulam, pinoproblema pa, Lord, kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangailangan ng bawat pamilya namin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po and God bless po.